Briefly, yung activity natin ngayon na World Day of Remembrance para sa ating mga viewers and listeners. Yes, sir. Okay, sir. Ano po itong yung This significance day, of sir, ito? is one pursuant to Republic Act 11468 or an act designating the third Sunday of every year to remember the victims of road crashes and their families. Ito po din, solemn occasion po na na ino-hold ng DOTR to remember yung pain and suffering po ng mga nabiktima ng road crashes sa ating bansa. So, tuloy-tuloy po sir ito na Yes, sir. activity ho natin para ma-remember naman yung mga Yes, sir. victims. Of course, sir, every day we remember them. Pero meron pong batas na nagmandato sa atin na talagang i-respect, i-hold tong occasion na to to remember our road crash victims and their families. Gaano po ba kalala ang sitwasyon sa road crashes in the Philippine setting, sir? In the Philippine setting, sir, as per 2022, I believe this is the 13th leading cause of death sa Pilipinas, tapos number 1 para sa mga kabataan. So napakarami pong biktima ng mga ating road crashes. Okay. May nabanggit ko kayo kanina, sir, na yung mga kaso na reckless imprudence, Yes. resulting to homicide, Serious physical, physical depende po injuries. sa... Pero yung sa homicide, Apa. parang sinasabi nyo kanina na parang unacceptable. In jurisprudence, sir, bilang isang abogado, kailangan bang ma-amend itong batas na ito na maiikot sa murder? Para sa isang practicing na abogado po, before tayo pumasok sa public service, feeling ko, sir, there should be stricter penalties for para maiwasan ng mga ganitong road incidents. Kung makita nyo po sa batas, ang kinakaso po dito, reckless imprudence resulting to homicide. In-consider din po natin, aksidente ito, road crash, pero yun nga po yung effect para sa pamilya. Minsan hindi po sila nasasatisfy sa hustisya na natatanggap natin sa present na batas natin. Pero of course, we leave this to the wisdom of our congressmen and our senators, ang ating lawmakers. Sir, negligence Yes, po. ng mga drivers po. Yes, sir. 3 taon na ho nating pinapatupad yung pagmamandato sa lahat ng mga bagong aplikante ng license na mag-undergo ng theoretical and the practical courses Yes, sir. before being granted of a license. May epekto na po ba ito, sir, sa kasalukuyan? Para naman sa amin, sir, although wala pa po tayong data tungkol dyan, I'm sure meron pong effect. Kung makita po natin ang theoretical driving course, 2 araw po silang nasa classroom. Talagang pinapaintindi po natin sa mga ating kliyente, sa mga ating aplikante, ang road traffic rules and regulations. After naman po nun, meron silang 8 hours na practical driving course. Stricto po tayo sa pag-i-implement nito, na talagang yung mga ating driving schools talagang binabantayan nila. Mapapakita, every scenario, every possible road scenario, nako-cover din po ng ating mga driving schools. So kumpara po noon, na minsan may mga hindi pa nila natatry na mag-drive talaga sa road, at least we make sure that our driving schools talagang pinapakita ang practical, ang theoretical at practical na pagdadrive, pagmamaneho, para sa safety nila, ng kanilang pamilya, at ng mga pedestrian, at ng mga other road users. Your appeal to our road users, sir? May appeal to our road users, respect other road users, exercise due diligence lagi. Sabi ko nga kanina, may legal principle tayo, bonus pater familias, a good father of a family, na kung paghawak natin ng manobela, ay we make sure na lahat na makakauwi tayo na safe, makakauwi tayo in one piece sa ating mga pamilya. So kada hawak natin ng manobela, kada andar natin, pagpindot natin ng gas, pag-shift natin, ay isipin natin ang ating mga pamilya, isipin natin ang mga pamilya ng mga ibang gumagamit sa kalsada. So, yun lang. So always comply with road traffic rules and regulations. Sir, aside from Yes, sir. increasing the penalty of those being charged for reckless imprudence resulting to homicide, Yes, sir. what are the other reforms that
you would like to recommend to the agency for better motorist atmosphere along our roads? Sa atin naman po, Sir Juan, napakarami naman pong programa, napakaraming rules and regulations na ang ating mga batas, pati mga polisiya ng DOTR, LTO, LTFRB. Yun na nga po, strict implementation lang, sir, naman ang Juan. We have so many good laws. Yun, talagang maging stricto lang po sa mandato. I-remind ang mga ating road users na sumunod lamang po sa batas. In your assessment, sir, on the behaviors of our motorists, may nakikita ba kayong improvement compared to 5 years or 10 years ago? Sir Juan naman, sa akin naman, sir, I personally Juan, and strongly believe na meron. In the age of social media, diba noon po, ang daming nangyayari na hindi natin alam, pero dahil naman po sa social media, we police ourselves. Alam naman po nila na laging may nakaantabay na cellphone camera, na nga. Tapos ang daming insidente po na dahil alam nilang na makukuha sila ng napapanood sila ay na-observe nila ang disiplina. Pero yes, sir, pero apart from the fact nga na laging may nanonood, feeling ko naman, sir, somewhat nag-i-improve naman ang discipline sa ating mga motorists and drivers. Thank you very much, sir. Yes, sir. Sir, isa lang. Yes, sir. Being also the director of LTFRB, bukas yung transport strike. Yes, sir. Ano yung nakikita niyong scenarios in the region, specifically in Baguio City and Trinidad, sir? Sir Juan, ang tawag po namin dyan is Code White. Sa Cordillera po, sa ating magandang region, wala pong cooperative, walang transport service entity na nag-signify that they will be joining the nationwide strike. So makita naman natin po dito ang kanilang suporta para sa ating modernization program. Very mababait po ang ating mga transport cooperatives, transport corporations, sumusuporta po sila sa magandang programa ng ating gobyerno. If ever there are groups or individuals who will be joining or will not render service, ano po yung warning? So far naman, Sir Kwan, tulad po naman po nung past na incidents na ganito, wala naman pong kumanon. Pero there are remedial measures in place. Marami po tayong contingency measures, nakaantabay po ang ating magigiting na law enforcement officers, ang LTO, LTFRB, in coordination of course with the LGU ng mga Baguio, for example, the Trinidad, tapos the Philippine National Police, para i-assist po ang mga stranded passengers. Tapos dinadaan naman po natin sa dialogue lagi. So usually umagang-umaga pa lang, binabantayan na po namin. Actually since last week pa, nakikiusap po kami sa mga operators, drivers, yun nga, nakikipag-ugnayan po kami lagi. Pinapakinggan po namin nila ang kanilang mga kanilang concerns, at para sa ating mga possible na mas stranded, nakabantay lang po kami, ang ating opisina. Sir, last one, Yes, advice po natin sa mga motorist po. Apo. O yun, sir. Always, sundin po natin ang batas trapiko. Hindi lang po para sa amin, kundi para sa inyo, para sa inyong pamilya, at para sa mga ibang gumagamit ng kalsada. Maging disiplinadong drivers po tayo. Maging careful po tayo, isipin lagi natin na kailangan nating makauwi lagi sa ating pamilya na buhay, na walang sugat at nasa isang one piece, kumbaga. Isang piraso.